Okay. So tonight, no, we will continue yung series natin dun sa Book of John, no. Pero before we start, al alam niyo sa unang basa niyo dito sa libro na 'to, no, parang simple lang 'tong Book of John, eh, pero pag titignan mo parang ang hirap niyang maintindihan, 'di ba? Parang simple lang, pero marami siyang maraming hidden meaning, 'no? So balikan muna natin yung purpose ni John, 'no, in writing this book kasi importante kasi na alam natin, eh, 'no, yung tamang perspective, 'no? So when we analyze his writing, alam natin muna yung nasa mind ng writer para tama yung pag-intindi natin. Okay. So ito yung reason kung bakit sinulat 'to ni John. Sinong puwedeng magbasa? Yan, si Bro Carl. Narinig niyo ba ako? Sige Yan. bro, sige bro. Okay. Therefore, many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples, Mm. which are not written in this book. But these have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Okay, thank you, bro. So dito pa lang, no, clear na, eh, 'di ba? That John will be presenting different signs, no? He will be presenting different signs. At according sa kanya, pinakita daw ni Jesus itong mga signs na 'to, hindi para sa lahat ng tao, no? Sobrang ano sa akin 'to, eh, eye opener 'to, eh, no? Na hindi para sa lahat ng tao. Particular lang daw 'to sa mga disciples niya. So before natin i-analyze siya, no, para sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng signs? Para sa inyo, ano ba ang sign? Para saan ba ang sign? Since si Carl nagbasa, bro, baka meron ka. Yung signs, parang ano bro parang guide. Parang guide, no? Tama. Parang guide. Para malaman natin kung ano yung kailangan gawin. Kung ano Tama. yung expect natin. Parang gano'n. Yes, ini-expect natin, no? So ito yung parang guide. Yan, tama. Sino pa? Sino pang merong ibang sagot? Warning. Warning. Tama. Sign. Warning. Tama. Ako Sige, sa akin ng ano? ako na ba? Sa akin ang sign parang objective. Objective. Okay, parang goal, parang gano'n. Yun. Ah, Okay. Parang vision. Kumbaga yun kasi parang naisip ko kasi pagka sa medicine, pagka sinabing signs and symptoms, signs yun yung talagang nanggagaling doon sa pasyente kung ano yung nararamdaman. Kumbaga yung nakikita ng doktor doon sa pasyente. Okay yan, Okay? Kapag sinabi symptoms, yun yung sinasabi ng pasyente. Pero bilang doktor, kung ano yung nakikita mong sakit ng pasyente, yun ang sign. Nice, nice, Okay yun, from a medical perspective, Galing, galing. Sino pa? Sino pang merong sign? Okay. Alam niyo, no, nung bata pa kasi ako, since ako, batang Kangkalu, na alam mo yung Kangkalu? Batang Caloocan, 'no? Lumaki ako sa Monumento, 'di ba? So, madalas akong madaan sa lugar na 'yan, sa Balintawak, 'no? Tapos nung araw, wala na siya ngayon, eh, 'no? Nung araw, merong malaking billboard diyan, eh, kung alam niyo, diyan sa may Cloverleaf. May malaking billboard diyan, nakasulat, Baguio, turn right. May malaking sign, nakasulat, Baguio, turn right, 'no? Nung mga time na 'yon, 'no, hindi pa ako nakakapunta sa Baguio, nung mga time na 'yon. Pero sa isip ko, the whole time, ang akala ko 'pag kumanan ka dun sa Cloverleaf na 'yon, Baguio na. Kasi Baguio turn right, eh. So, akala ko pagkaano mo yun na yung Baguio. Hindi ko alam, 'no, na nung mga time na yun, kailangan pa 8 to 10 hours lang, eh. 8 to 10 hours pa bago ka makarating ng Baguio. So, ibig sabihin, 'no, 'pag kumanan ka, hindi pa siya Baguio. Sign lang yun. Sign lang yun na papunta ka ng Baguio. Dito sa libro na 'to, 'no, na sinulat ni John, John is telling us, 'no, that Jesus will be performing a lot of wonders, a lot of signs, a lot of miracles. Ang dami niyang mga healings na ipe-perform, 'no?
Ang dami niyang mga wonders nga na makikita natin, no? Pero ang sinasabi niya, huwag kang huminto doon. Huwag kang huminto sa mga yon, sa mga magagandang bagay na yon. Bakit? Kasi science lang yun eh. Di ba? Merong mas malalim na bagay na tinuturo sa atin si Jesus. Di ba? Minsan, di ba, when we experience, let's say, mga blessings, blessings of abundance, di ba? Blessings of good health, blessings of comfort, di ba? Minsan, sa sobrang sarap ng mga bagay na yon, minsan tumitigil na tayo doon, di ba? Kaya ano nangyayari? Inuuwi tuloy natin yung glory na dapat belongs to God. Di ba? Tandaan natin lagi, no? Any good things from the Lord, palaging may purpose yan. Di ba? And it is to give God glory. Yun yan, no? To give the glory back to God. Ibig sabihin, kung maliwanag sa iyo lahat ng ito, ang direksyon ng buhay mo will be serving the one true God. Ibig sabihin, huwag kang huminto dun sa sign. Huminto ka dun sa kung saan ka tinuturo talaga. Now, sabi rito ni John, no? These signs are not for the consumption of all the Jews. No? Hindi. Alam mo, sabi ko nga kanina, nung nalaman ko to nung una, parang nagulat ako eh. Akala ko kasi para sa lahat. Hindi. Para lang daw sa mga disciples niya. Particular lang to sa mga disciples ni Jesus. Sa tingin niyo bakit? Bakit nakafocus lang yung ministry ni Jesus sa mga disciples niya? Napansin niyo yan? Pag nagtuturo siya ng parable, hidden meaning yung parable, di ba? Hindi niya ina-explain sa tao. Di ba? Sinasabi lang niya sa tao, those who have ears, let them hear. Pero hindi niya na-explain. Pero pag talikod niya, pag wala na yung tao, i-explain na niya sa disciples niya. Ano ibig sabihin ng good soil, ano ibig sabihin ng thorny soil. Di ba? Bakit siya particular lang sa mga disciples niya? Tingin niyo? Kasi yung goal niya na para maging discipler yung disciple. Yeah. No? Yung discipleship making. Yeah. Hmm. Tama. Ibig sabihin, ang isa pang clear na sagot doon is this. Sabi niya rito, so that, nakasulat eh, so that you may believe that Jesus is the Christ. Ibig sabihin, no, nakafocus si Jesus sa mga disciples niya kasi after 3 years lang naman nila makasama si Jesus physically, di ba? Pero after kasi ng resurrection ni Jesus, sila na magpapatuloy ng ministry ni Jesus. Sabi nga ni Mark, 'di ba? Yung disciple will train the disciple to train another disciple, parang gano'n, no? So magpapatuloy yung ministry ni Jesus, yung mga disciples niya, which is to seek and to save the lost, no? Ibig sabihin, lahat ng isusulat ng mga disciples niya, according dito sa verse na to, yun yung paniniwalaan mo. Binigyan ng authority ni Jesus yung mga disciples niya for us to believe in their works. Bakit? Kasi meron silang first-hand experience being with Jesus. Sila ang may right to say that Jesus is the Christ. Na-experience sila first-hand din, no? Ibig sabihin, huwag kang maghanap ng milagro ng tipong sumasayaw yung araw, di ba? Para maniwala ka that Jesus is the Christ. Di ba? Huwag kang maghintay ng parang lumuluhang ng dugo yung mga estatwa to say that Jesus is the Son of God. Hindi ganoon eh, no? Saan gusto ni Jesus na manggaling yung faith natin? Saan gusto ni Jesus manggaling yung faith natin sa kanya? Gusto niyang maniwala ka kasi narinig mo from the Bible that Jesus is the Christ, the Son of God. At yung Bible na yon sinulat ng mga disciples niya. Kaya sabi sa Romans, di ba? Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Yes, inspired ng Holy Spirit ang nagsulat, pero tao pa rin ang nagsulat nun. Inspired by the Holy Spirit. No? At bakit daw gusto niya tayo maniwala? Sabi ni John, because by believing in Jesus, we may have life in His name. Napakaganda, no? Ang tanong, ano tong life na sinasabi niya? Yun ang makikita natin ngayong gabi, di ba? Pero, before natin i-focus yun, no, kung ano yung life na yun, meron siya sinabi ritong kailangan natin i-focus muna. Sabi ni Jesus, no, nakafocus siya sa mga disciples niya. So kung ganon, ngayon na magsisimula na si Jesus ng 3-year ministry niya, pasimula pa lang siya rito sa verses na to, chapter 1 pa rin tayo, after ng baptism niya kay John the Baptist, no, magsisimula na siya. So anong una niyang kailangan gawin? Tama ba? Kailangan niya munang hanapin yung mga disciples niya. Diba? Kasi para dun para sa kanila di ba? At yun ang pag-aaralan natin tonight. Tingnan natin,
paano unti-unting mabuo ni Jesus yung mga disciples niya. And from here pa lang, no, makikita na natin that Jesus is the fulfillment of the Old Testament. No? Magbabago, kung hindi mo pa ito naintindihan, that Jesus is the fulfillment of the Old Testament, magbabago yung intindi mo talaga when you read or study the Bible. No? Ibig sabihin, every week na pag-aaralan natin itong libro na to, palagi nating i-connect si Jesus sa Old Testament. No? Para makita natin yung life na sinasabi ni John. Okay? So let us start with John chapter 1 verse 35, no? John chapter 1 verse 35 to 51, yun lang yung pag-aaralan natin. Okay, sino pwede magbasa? Jeep. John, First John chapter 1 verse 35. Ang lang ba to? 37. Again, the next day, John was standing with two of his disciples, and he looked at Jesus as he walked, and said, "Behold, the Lamb of God." The two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Okay, so before we continue, no, ano ba ang intindi natin when you say disciple? Ano ba intindi natin? Ako, follower. Yes, follower. Student, learner, no? Ang ganda lang ng definition na nabasa ko, no, from Desiring God Ministry, no. Ito sabi niya, the standard definition of disciple is someone who adheres to the teachings of another. It is a follower, sabi nga ni Jeep, no, a follower or a learner, no. It refers to someone who takes up the ways of someone else. Applied to Jesus, pag in-apply mo raw itong meaning na to kay Jesus, a disciple is someone who learns from Him to live like Him, someone who, because of God's awakening grace, conforms his or her words and ways to the words and ways of Jesus. Or you might say, as others have put it in the past, disciples of Jesus are themselves little Christ, no? Kasi you become more and more like Christ, di ba? So sabi niya parang little Christ. So in short, a disciple is a worshiper, a servant, and a witness. A disciple is a worshiper, a servant, and a witness. So sabi dito, may dalawang disciples daw si John, no? John the Baptist, na nakarinig na sinabi niyang, "Behold the Lamb of God," no? So since na mga learners to mga to, alam nila yung ibig sabihin ni John. Alam nila yung scripture, di ba? That Jesus is the Lamb, no? An offering of God to mankind for our salvation. Gets nila yan. Gets nila yung theology na yan, no? Ibig sabihin nun, if He is the Lamb of God, He is the Messiah. Di ba? Ang pinakahihintay nilang tagapagligtas, siya yung Messiah, di ba? So anong ginawa nila after nila marinig yun? So according sa binasa ni Jeep, no? They followed Jesus, no? Pag sinabi mong disciple, no? Hindi sila yung parang mga estudyante na alam natin ngayon na papasok ka sa school ng 8 to 5, di ba? Tapos uwi ka na sa bahay, kanya-kanyang bahay, no? Noon, pag sinabi mong disciple ka ng isang rabbi, no? Or ng isang teacher, most of the time, ibig sabihin nun, kasama ka nung teacher na yon or nung rabbi na yon, minsan na, pati sa pagtulog. Halos 24/7 magkasama kayo. Di ba? Kaya ano nangyari sa kanila sa pagsunod nila kay Jesus? Sabi nila, and Jesus turned, no? Sumusunod sila sa likod ni Jesus. And Jesus turned and saw them following and said to them, sabi ni Jesus, "What do you seek?" Sabi niya, no? Sabi nung dalawa, "Rabbi," which means translated means teacher, "where are you staying?" Di ba? Gusto nila malaman agad kung saan titirhan eh. He said to them, "Come and you will see." So they came and saw where he was staying, and they stayed with him that day, for it was about the 10th hour. Since ang isang disciple palaging kasama ang rabbi, importante sa kanila malaman kung saan ka ba titira, saan ka ba nag-stay. So naalala ko tuloy, no, may nagtanong kay Jesus nito eh. Gusto niyang maging disciple ni Jesus, pero alam ni Jesus yung heart ng tao na to eh, na hindi siya true follower eh. Ano sagot ni Jesus sa kanya? Sabi niya, "Foxes have holes and birds of the air have nest." Sabi niya, "but the Son of Man has no place to lay his head." Na kumbaga sinasabi ni Jesus, parang sigurado ka ba na gusto mong maging follower ko? Parang dinidiscourage niya, no? Kasi alam niya yung puso ng tao na to eh.
Pero for this disciple, sabi niya, gusto mo malaman kung saan ako nag-stay? Sige, come and you will see. Di ba? So mahalaga para sa isang disciple na merong maayos na matutuluyan yung rabbi nila. Kasi yun din yung magiging buhay nila eh. Di ba? So sa case na to, Jesus welcomed these two disciples, no? Kahit late na. Sabi dito 10th hour, ibig sabihin niya mga 4 p.m. no, in the afternoon. Ganun na ka-late. Sa kanila delikado 'yon, no? Kasi wala pa namang mga lamppost sa kanila, no? Wala pa silang kuryente sa kalsada. So, delikado sa kanila maglakad ng mga ganyang oras. So, nagstay sila kay Jesus, no? Hindi kinuwento ni John, nung writer nitong gospel na to, kung ano yung pinagkwentuhan ng dalawang disciple at saka ni Jesus, no? Pero sa susunod na verses, makikita natin na kung ano man yung pinag-usapan nila, may malaking impact dito sa dalawang disciples na to. Sabi sa next verse, Mark, pabasa naman, Mark. One of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. If he found first his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which translated means Christ. He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon the son of John. You shall be called Cephas," which is translated Peter. Yon. So pinakilala na yung isa sa two disciples, no? Yung isa daw si Andrew. Yung pangalawa, hindi sinabi ko sino. Hindi natin alam kung sino yung isang disciple. So sino daw si Andrew? Siya daw yung kapatid ni Peter, no? So after magstay ni Andrew sa bahay ni Jesus, after nila mag-usap, nakita ni Andrew kay Jesus that he is the Messiah. Nabuksan agad yung mga mata niya sa truth, di ba? Tapos ano naging reaction ni Andrew? Hindi niya ma-contain yung nalaman niya, no? At yung unang tao na makita niya, ano ginawa niya? Dinala niya agad kay Jesus. Hindi niya ma-contain yung truth eh. Di ba? Yung unang nakita niya, no? At unang niya nakita, sino? Yung kapatid niya, si Simon, no? Who later became Peter, no? So, sa unang meeting pa lang nila Jesus, no? Si Peter, binago agad ni Jesus yung pangalan niya from Simon to Peter. Ibig sabihin, sa unang kita pa lang nila, alam na ni Jesus, no, yung magiging buhay ni Peter. Na dadaan si Peter sa matinding training, di ba? Para maging isang tunay na Peter or Cephas, which means rock, no? Pagdadaanan niya yun, yung from Simon to the rock, di ba? Pero no, alam ni Jesus kung sino yung mga tatawagin niya. Yung napansin mo, alam niya sino yung mga tatawagin niya. Kilala niya si Peter, kilala niya si Simon, no? Alam niya kung sino yung biglang susunod sa kanya at alam niya kung sino yung mga dadalhin na tao sa kanya. Alam ni Jesus kung sino yung tatanggapin niya at hindi. Bakit ganon? Bakit alam niya? Sabi sa John 15, no? Sabi ni Jesus, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you." In short, kaya ka nandyan ngayon at uhaw na uhaw ka matutunan yung word na to kasi hindi ikaw ang pumili sa Kanya. Si Jesus ang pumili sa'yo. Di ba? Ibig sabihin, nilagyan ni Jesus ng purpose ngayon yung buhay mo. May assignment ka ngayon sa Kanya. Binigyan Kanya ng assignment. Sabi dito, no, you are chosen and appointed. Appointed to what? Appointed to bear fruit for God. At hindi basta-bastang fruit, sabi niya, a fruit that will last. Ibig sabihin, hindi ito yung material things, no? Or earthly fruit, no? But eternal fruit, eternal things that will last in eternity. Okay? So, sinong pwede magbasa ng next verse? Verse 43. Si Joseph. Yeah, verse 43. The next day, he purposed to go into Galilee, and he found Philip. And Jesus said to him, "Follow me." Now, Philip was from Bethsaida, of the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him, of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Okay. So pang-ilan na to, bro? Nabilang mo ba? Pang-ilan na si Philip at Nathaniel? Pang-apat. Si Andrew, tingnan natin. Si Andrew isa, tapos meron siyang kasama na hindi pinangalanan. Tapos si Peter, pangatlo.
Tama, Peter no? Si Philip ngayon, pang-apat, di ba? Tapos apat. si Philip, Five. wag na si Nathaniel, which is pang-lima. Tama, no? Yeah, Alam niyo, no? five. Konting side note lang, konting side note. Si Philip, ang dami niyang dinadala kay Jesus, no? Siya yung nagdala ng bata na may 5 loaves and 2 fish kay Jesus, no? Parang ito si Andrew, no? Parang si Andrew. Hindi sila si Andrew hindi siya nag-preach na parang si Peter. Nung nag-preach si Peter sa Acts, sabi 3,000 daw ang tumanggap eh. 'Di ba? Ganun katindi si Peter. Pero si Andrew, si Philip, hindi sila ganun eh. Walang ganun na story sa kanila, no? Pero wag mo kalimutan, si Andrew ang nagdala kay Peter kay Jesus. Si Philip ang nagdala kay Nathaniel kay Jesus. Alam mo, lahat tayo, no, kilala natin si Billy Graham. Di ba? Kilala natin si Billy Graham. Grabe yan. Grabe yung preacher na yan. No? Sa history daw, isa na siya sa may pinakamaraming na share na gospel. Bakit? Kasi pag nagsalita yan sa mga Coliseum, thousands ang nakikinig at tumatanggap. Di ba? Actually, isa ako sa mga talagang na-bless sa mga preachings niya. Hanggang ngayon, nakikinig ako sa mga preachings ni Billy Graham. Kasi parang simple, pero may impact, no? May impact talaga yung mga messages niya. Lahat tayo, kilala natin si Billy Graham. Pero sino nakakilala kay Mordecai Ham? Di ba? Wala eh, no? Wala sa atin na nakakilala kay Mordecai Ham eh. Pero siya yung nag-share ng gospel kay Billy Graham. Di ba? Ibig sabihin, hindi tayo kailangan lahat maging parang Pastor Peter, no? Hindi lahat tayo kailangan maging Billy Graham, di ba? Isa lang ang kailangan natin gawin. Alamin mo kung ano yung assignment mo. At pag nalaman mo na, kailangan mong gawin. Kailangan mong gawin, di ba? Sabi ni Jesus, my sheep hears my voice. Yun yung isang trait ng isang true follower. Naririnig mo yung gusto ni God, no? Gusto ni Jesus para sa iyo. At pag narinig mo, sabi ni Jesus, and they follow me. May obedience, no? Sumusunod ng hearing is obedience, no? Si Nathaniel, nakilala niya si Jesus because of Philip, di ba? So nung nalaman ni Nathaniel na si Jesus daw ang Messiah, tapos sabi, narinig niya, no, galing pa siya ng Nazareth. Alam niya itong mga to eh. Agad ba niya tinanggap si Jesus? Agad ba niya tinanggap na wala na siyang connection? Ano naging reaction ni Nathaniel? Sabi niya, Nathaniel said to him, kay Philip, no, can any good thing come out of Nazareth? Sabi niya, Philip said to him, come and see. Nakita mo, no? Kontra agad eh. Parang ako yan eh. Parang ako si Nathaniel. Di ba? Mapanduda agad eh. Di ba? Pero ano sabi ni Philip? Tara, check mo lang. Check mo. Di ba? Come and see, no? Alam mo, sabi ko nung binabasa ko itong galing ni Philip, no? Hindi niya kailangan sagutin lahat ng tanong na dumarating sa kanya. Maliwanag sa kanya yung assignment niya. Ano assignment niya? Magdala lang ng tao kay Jesus, no? Kumbaga, parang niya sinasabi, basta tingnan mo lang, sure ako, once na makilala mo siya, you will believe. You will believe, no? Ganon din ba? Ganon din ba yung faith natin? No? Alam mo, minsan pag meron ako mga kina-counsel, no, na magulo yung marriage, magulo yung life, magulo yung buhay, no? Alam mo, nasa isip ko lang, makilala mo lang talaga si Jesus eh. Magkaroon ka lang talaga ng intimate relationship kay Jesus. Sure ako eh. Hindi pwedeng hindi eh. Yung tunay na relasyon sigurado ko eh. Sigurado ako magiging maayos yung buhay mo eh. Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo kung ano yung ways eh, no? Tanggapin mo lang muna si Jesus sa buhay mo. Yun yung nakikita ni Philip, no? Come and see. Confident siya. Pag narinig mo to, no? Pag narinig mo tong tao na to, alam mo na yung sinasabi ko sa iyo. So, nung na-meet ni Jesus si Nathaniel, ano nangyari? Sabi niya, no, Jesus saw Nathaniel coming to him and said of him, behold, sabi ni Jesus to, behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit. Parang, ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin nun, di ba? Sabi ko sa inyo simple lang tong Book of John, pero malalim di ba? Pag unang tingin, parang weird naman ang sinabi ni Jesus. Pero try natin i-decipher, no? Ano ba ang intindi nyo sa word na deceit? Mark, ano ba ibig sabihin ng deceit? Parang deception. Deception. Tama, no? Deception.
Tama. Pag sinabi mong deception, sino ba ang Pop, sino ba ang deceiver sa Old Testament? Na Israelite, hindi si Satan. Meron bang deceiver, no? Parang Si Jacob, diba? yon, Jacob, no? Yan yung meaning ng word ng pangalan niya, deceiver, 'di ba? Later on, ano naging pangalan ni Jacob? Para siyang si Simon pinalitan ni Jesus ng name. Ano naging pangalan ni Jacob? Israel. Yon. After he wrestled with God, and we know that it is Jesus, no, yung pre-incarnated, pinalitan din yung pangalan niya. Hindi na siya deceiver, hindi na siya Jacob. Yun ang meaning ng Jacob deceiver. Ngayon, ang pinangalan sa kanya is Israel. Anong reason ni God kung bakit? Because you have fought with God and man and have won. Diba? Kaya sinabi ko sa iyo si Jesus yun Kasi you have fought with God and man. Si Jesus lang naman may ganun may divine and human na 100% God, 100% man. Sabi niya, you have fought with God and man and have won, no? So he became Israel. So anong kinalaman ni Jacob dito? Bakit biglang nasingit? Parang nasingit siya sa story. Tingnan natin. Sabi sa next verse, Nathanael said to him, "How do you know me?" Sabi ni Nathanael kay Jesus, no? Sagot ni Jesus, ang ganda nito Sobrang isa to sa mga gustong-gusto kong line ni Jesus, no? Sabi niya, "Before Philip called you," sabi ni Jesus na, "when you were under the fig tree, I saw you." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Alam mo, sabi ko, ito ang Diyos. Ito ang tunay na Diyos. Only God can hear your prayers. Alam mo ba, even the devil cannot hear your mind. Hindi niya kaya yun Pero si God, siya lang ang may kaya, no? So kung ano man yung bagay na yon, alam ni Nathanael na wala siya pinagsabihang iba. So para malaman to ni Jesus, totoo nga, that Jesus is the Son of God. At ang galing, no? Sabi niya, before ka pa dinala sa akin ni Philip, kilala na kita. Di ba? Before mo pa sinyeran yung tao na yan at tinanggap niya si Jesus, hindi ikaw ang nagbigay ng salvation dyan. Dinalas ni Jesus yan sa'yo para masharean mo ng gospel. Kilala na agad yan ni Jesus before pa. Marami, no? Nakakamangha yung power na pinakita ni Jesus, no? Kay Nathanael. Pero ano sabi ni Jesus sa kanya? Anong sagot sabi ni Nathanael Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Ano sagot ni Jesus sa kanya? Hindi this is our last verse. Sabi ni Jesus answered to him, "Because I said to you that I saw you under the fig tree, do you believe?" Sabi niya, "You will see greater things than this." No? Doon pa lang bumilib ka na? Doon pa lang Halika, sumunod ka sa akin at marami ka pang makikitang greater things, no? Ano yung mga greater things na yon? No? Since alam na natin yung Bible at si Nathanael hindi pa niya alam na tayo alam na natin that Nathanael will witness great wonders with Jesus. Ano yung mga ilan doon? Makikita niya that Jesus will raise Lazarus from the dead. Ang tindi niyan, di ba? Makikita rin niya that Jesus will also raise the 12-year-old daughter of Jairus. Naalala niya yan? Nag-usapan natin, yung anak ni Jairus na namatay na, binuhay din ni Jesus yan, di ba? Jesus will also feed more than 5,000 men and women, di ba? At ang pinakain lang niya, ang pinanggalingan lang na nun is 5 loaves and 2 fish. Grabe, di ba? Di lang yun. Jesus will also heal a lame man. No? Tapos, he will also give sight to blind people. Grabe, no? Only the Son of God can do all these things, di ba? Pero ito yung matindi. Makikita rin natin that Jesus will forgive sins. At yan, para sa akin, yan ang isa sa pinakamatindi. Siguro yung iba, magagawa yan ng mga nila Peter, magagawa yan ng mga disciples niya, di ba? Pero yung forgiving sins, only God can forgive sins. No, hindi yan kaya ng tao at hindi binigay ni God yung ministry na yan kahit kanino man to forgive sins. Only God forgives sins. Kaya nung nag-forgive siya ng sins, nagulat yung mga nagulat yung mga religious leaders di ba? Kasi
'Di ba? Alam nila, eh, sino ba 'to na ba't nagfo-forgive ng kasalanan? Kumbaga parang kang may atraso sa Diyos ta's nag-forgive ibang tao, 'di ba? Dapat si God din na magfo-forgive sa'yo. So it only shows that Jesus is God and He is the Son of God. Pero ilan lang 'to sa mga great things na mawi-witness ni Nathaniel. Pero tingin ko wala nang titindi pa dun sa final act ni Jesus, which is where He will die on the cross, and after 3 days, He will rise again in eternity. Iba yan, ibang level na yan. So ito yung mga may experience ng isang disciple ni Jesus once they decide to follow Him. Pero alam niyo very surprising kung paano sinamarize ni Jesus lahat ng ito. Diba? Ang dami pa akong di nabanggit sa next meeting natin, He will turn water into wine. Ang dami pa niyan, ang dami pang signs na makikita natin. Pero alam mo, paano sinamarize ni Jesus lahat ng wonders na to, lahat ng signs na to? Tingnan niyo paano i-describe ni Jesus lahat ng ito kay Nathaniel. Sabi niya, and He said to him, truly, truly, I say to you, you will see the heavens opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Ano na naman to? Isa na naman tong ano daw? Ano na naman to? Parang ano na naman ibig sabihin nito, di ba? Kanina biglang nasingit yung deceiver, si Jacob. Ngayon naman, ano tong opening of heaven tapos may angels na umakyat at bumababa. Di ba? Okay? So, para maintindihan natin itong mga to, para maintindihan natin ano ba pag connectahin natin itong mga parang hindi natin maintindihan ng mga sinabi ni Jesus, kailangan natin balikan yung umpisa. Balik muna tayo. Balik tayo sa Genesis chapter 3. Hindi natin maintindihan kasi yung pinupunto ni Jesus hangga't hindi natin babalikan kung saan ba talaga nagsimula yung problema. 'Di ba? Dito sa Genesis chapter 3 makikita natin yung fall of man, Ibig sabihin, nung na-deceive sila Adam and Eve ni Satan, doon pumasok ang kasalanan sa puso ng mga tao. At dahil doon pumasok din yung lungkot, yung takot at yung kamatayan, di ba? And because the moment Adam and Eve disobeyed God's single command for them not to eat from the tree of the knowledge of good and evil, they experienced spiritual death, being separated from God. So gusto ko tong makita natin itong picture na to. Dahil itong picture na to, this is the game changer, So God created man, makikita natin sa Genesis chapter 1 that God created man with good things, di ba? Pero dahil pumasok yung kasalanan, because of disobedience, ibig sabihin dahil pinili ng tao ang sarili nila at hindi ang Diyos, ano yung naging consequence? Men became separated from God. Ibig sabihin, sinful men are no longer accepted to be in the presence of God. Doon nagkaroon ng separation ang heaven, which is a holy place of God, at ang earth, a place for a sinful man. So bakit ito ang game changer? Dahil dito sa consequence na to. Ang tao ngayon palaging merong butas sa puso nila. Parang isang pagkukulang na gusto nilang punuan. May kulang lagi sa atin. Gusto nating makonekta ulit dun sa langit, Yung langit at ang lupa na yan, gusto nating i-connect lagi. At nakikita natin yan sa history natin, Example sa mga architects dito, naalala natin yung history, di ba? Meron tayong pinag-aaralan ng mga ziggurats, Yung mga ziggurat. Ano to mga ziggurat na to? Parang ano to para to mga pyramid. Pero ang obvious dito sa mga ziggurats, sa mga structure na to, meron silang stairs. Meron silang stairs sa labas. Meron siyang mga stairway papunta sa tuktok kung saan makikita mo yung shrine. Anong shrine na yon? Yung shrine that they worship. Sobrang sikat to sa ancient civilization. In fact, marami kang makikitang ganito sa Iraq. Sa Iraq maraming ganyan. Isa to, itong picture na nakikita nyo, isa to sa mga remains ng mga ziggurat, Kita nyo dyan, very prominent yung stairway. Pero makikita mo sa tuktok nasira na yung upper portion ng structure,
alam nyo, ang Iraq, nasa Bible din yan. Di ba? Alam natin yan, na ang Iraq nasa Bible din yan. Sa Bible, ang tawag sa Iraq ay, at sino nakakalam? Ano yung Babylon? Sabi ni Jeep, no? Babylon. No? Diyan naghari yung unang naging kalaban ng mga Israelites na matindi. Si Nebuchadnezzar, di ba? Si King Nebuchadnezzar ang nagsira ng temple ni God na tinayo ni King Solomon. Kaya matindi yan. Matindi ang Babylon na yan. No? Evil sobra to. Evil sobra to si Nebuchadnezzar. Pero alam nyo, no? Meron pang isang king na mas matindi sa kanya na naging king din sa Babylon. Alam nyo sino? Pag tinignan mo yung Genesis, makikita mo rin si King Nimrod. No? Dito din naghari si Nimrod sa Babylon. At siya yung nagpatayo ng Tower of Babel. No? Isa ako sa mga naniniwala no, na ang Tower of Babel ay tinayo sa form na isang ziggurat. Tingin ko gano'n. No? Hindi siya yung pabilog na usually nakikita natin. No? Ako naniniwala ako dahil nga sa history makikita mo ang dami talaga ziggurat eh. So naniniwala ako na ang Tower of Babel nasa ganyang form din. Kasi yan din ang pinaka-efficient eh para tumaas ang isang building no kaysa pabilog mo siyang gawin, di ba? Tapos isang ding reason ko kung bakit ziggurat yung form ng Tower of Babel kasi sabi rito sa chapter 11 verse 4 no. Sabi rito, then they said, sabi ng mga tao, come let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens so that we may make a name for ourselves, otherwise we will be scattered over the face of the whole world no. So same sa mga design ng mga ziggurats, 'di ba? They wanted to build a tower that reaches heaven. In effect, they wanted to open the gates of heaven. So that a sinful man can be in the presence of a holy God. Gusto nila gawin ito sa sarili ng lakas at sa sarili nilang galing. At dahil doon, kinagalit ito ng Diyos. Anong ginawa sa kanila? Sabi, but the Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, if as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other. Ayon ng Diyos, ang plano nila to reach heaven. Because of that, God created confusion by giving these people different languages. Kaya ngayon, di ba? Iba-iba yung languages natin. According sa Bible, nagsimula ito sa Tower of Babel. No? So bakit ganon? Bakit ayaw ng Diyos ang plano ng tao na magkaroon ng link ang heaven at ang earth? Bakit? Dahil meron siyang ibang plano. Merong ibang plano ang Diyos. Dito ngayon papasok sa picture si Jacob. Jacob the deceiver. Dahil sa ugali ni Jacob na panluloko, no? Niloko niya pati sarili niyang tatay, si Isaac. Nakuha niya yung blessing na para sa kapatid niyang si Esau. At dahil doon, nagalit si Esau at gusto siyang patayin. No? Nung nalaman ni Jacob na papatayin siya ni Esau, tumakbo siya. Sinabihan siya ng nanay niya. So, tumakas siya at tumakbo siya. Sa pagtatago ni Jacob, bila siyang napadpad sa isang lugar. At ang ginawa niya, doon muna siya natulog at nagpahinga. So sabi, Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. So, nakatulog si Jacob. Sa pagtulog niya, meron siyang napaginipan. Sabi niya, he had a dream in which he saw, ano yung nakita niya? A stairway. Ano daw itong stairway na to? A stairway resting on the earth with its top reaching to heaven. And the angels of God were ascending and descending on it. There about it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. So ano naging panaginip ni Jacob? A stairway. Stairway na parang sa mga ziggurats. This stairway reaches the heaven. Parang yung gustong mangyari ng mga tao sa Tower of Babel. Di ba? Tapos ano raw activity sa stairway?
meron daw mga angels ascending and descending on it. Sounds familiar? Di ba? Sino nagsabi nung kanina? Yun yung sinabi ni Jesus kay Nathaniel. No? Pero, may konting pagkakaiba. Sabi ni Jesus kanina, di ba? Truly, truly, I say to you, you will see the heavens opened and the angels of God ascending and descending, parehas. Pero sabi niya, on the Son of Man. Ascending and descending yung angels, pero hindi on a stairway. On the Son of Man. Ibig sabihin, Jesus is telling Nathaniel, I am the stairway. I am the link between heaven and earth. Jesus is the way to the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Hindi tao ang gagawa ng link ng heaven and earth, but God Himself. Through who? Through His Son, Jesus, the Christ. No? Tapos balik tayo sa panaginip ni Jesus, ni Jacob, no? Ano continuation nun? Sabi doon sa panaginip niya, sabi ni God, your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. Sounds familiar ulit? No? Ano ba yung sinabi ni Jesus sa mga disciples niya sa Book of Acts? Sabi ni Jesus, di ba? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Di ba? At hindi lang yon, sabi doon sa continuation ng dream, sabi ni God, and I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. At sabi niya, ano yung promise ni God? I will not leave you until I have done what I have promised you. Familiar ulit? Ano sabi ni Jesus sa mga disciples niya before He ascended to heaven? Sabi sa Matthew, no? Therefore, sabi ni Jesus, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Tapos ano yung promise niya sa dulo? And surely, I am with you always to the very end of the age. No? I will not leave you. I will surely be with you always. Grabe, no? Ibig sabihin, the God in Jacob's dream is no other than Jesus Himself. He is the stairway, the only way to the Father. And as we close, no? Kung naghahanap ka ng joy, no? Naghahanap ka ng peace sa buhay mo, alam mo, normal lang yun. Normal lang yun. Tama lang yun. Tama lang yun. Kasi, nawala talaga yun eh. Dapat meron yun eh, pero nawala dun sa fall of man in the garden. Dahil sa pagpasok ng kasalanan, God separated heaven and earth. Nawala ang tao sa presensya ng Diyos. Di ba? At dahil doon, pumasok yung lungkot, yung takot, at nawala yung peace, nawala yung kapayapaan. At dahil doon, patuloy na hinahanap yun ng tao. Gumagawa tayo ng sarili nating mga hagdan para makamit natin yung joy na yun. No, hindi ko sinasabi na gumagawa tayo ng ziggurat, no? Pero gumagawa tayo ng mga mabubuting bagay. Because in our mind, no, nandun yung joy eh. Minsan ang focus ng buhay natin, mga worldly success. Di ba? Minsan naman, hinahanap natin siya through money or possession, di ba? Or minsan sa fame, sa mga achievements, di ba? Doon natin siya hinahanap. Pero sabi ng Diyos, hindi tayo ang gagawa ng hagdan na yun eh. Hindi tayo ang gagawa ng link na yun eh. The answer is Jesus. No? Makikita mo lang yung totoong hinahanap mo through Jesus. Hindi tao ang gagawa ng hagdan. Si God ang gagawa nun through His Son, Jesus. Kaya sabi sa 1 Timothy, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Wala nang ibang namamagitan between a holy God and a sinful man, but Christ alone.